Amen, amen. Alright, tayo pong lahat ay magsitayo and we will proceed with our preaching this morning. Amen. And salamat po sa Panginoon na tayo po ay nabibigyan ng pagkakataon and especially to listen to the Word of God. At ako po ay naniniwala na meron pong gustong paratingin ng Diyos po sa atin, especially sa event na nangyayari po sa atin regarding the Balikatan. And yan po ang instruction ng ating mahal na pastor to speak and ipakita po sa inyo and to challenge you with this kind of event that is happening in the lives of our young people. And which we do believe, brethren, that the devil is after for the next generation. Okay? Kaya nga pinagpapahalagahan po natin ang susunod na henerasyon sapagkat upang hindi na tayo matulad doon sa nangyari when Joshua died. Okay? At alam naman po natin yan na nung namatay na si Joshua, there arose another generation na hindi na alam kung sino ang Diyos. Hindi na alam kung ano ang kayang gawin ng Diyos. At dahil hindi na nila alam kung sino at anong kayang gawin ng Diyos, hindi na sila gumawa ng mga bagay na para sa Diyos. At nakakalungkot, kung balang araw makikita natin that these young people will repeat that history again. At sabi nga po namin sa lahat ng nagtuturo doon nung Summer Balikatan, hindi pa huli ang katagang binitawan sa atin ng ating bayani. Kung titingnan natin ang paligid natin ngayon, parang napaka-imposible na nakabataan pa ang maging pag-asa ng bayan. Di ba? Pero ngayon, salamat na lang na meron tayong simbahan, meron tayong pastor na may puso para sa kabataan. At kung ikaw ang kabataan na nararanasan mo lahat ng yan, pues, pwede kang maging pag-asa ng bayan. Amen? So if you have your Bibles, let's go on sa theme verse ng ating pong balikatan, which is in the book of Philippians chapter number 3. Philippians chapter number 3 in verse number 14. Dahil ang tema po ng balikatan is progress in process, ito po ang main verse ng balikatan. Okay? Now, Philippians chapter number 3 in verse number 14. Let's start from verse number 13. Simulan po natin. Verse number 13. For us to understand what is in verse number 14. Okay? Sabi po dito ng Bible, sabi ni Apostle Paul. Okay? Apostle Paul is speaking here, brethren. Okay? Sabi ng Bible, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth to those things, unto those things which are before. Now, this is the main verse that we're going to use, brethren. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Okay, now this morning, I would like to talk to you on the subject, press for the mark. Press for the mark. Mamaya po, maiintindihan natin yan kung bakit ganyan po ang title ng mensahe po na ito sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito, sa pagkakataon na kami po ay magkakaroon, Panginoon, ng isang encouragement na siyang mag-i-enlighten po sa amin kung ano po ang nangyayari sa amin pong simbahan po ngayon. Maraming salamat po, Panginoon, sa programa ng simbahan po na ito. Maraming salamat sa lahat ng ginagamit niyo, Panginoong tao. Maraming salamat, Panginoon, sa wisdom na inyong pinagkakaloob sa aming mahal na pastor. At bilang miyembro, Panginoon, ng simbahan po na ito, nawa makita po namin kung gaano kahalaga ang mga gantong klaseng pagkakataon sa buhay po namin na siyang mawi-witness po namin ang inyong pong kadakilaan sa buhay ng aming mga kabataan. Maraming salamat po at patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. I would like to start the message this morning. Doon po, babalikan ko lang yung huling pagkakataon ng mensahe ng ating mahal na pastor last Friday, which is he preached about this text right here, and he declared one thing na pwedeng maging mark ng mga young people, ng mga kabataang nag-undergo for 5 days of training. Okay? Now, napakahalaga na makita po natin ito. It's because of the reason the Bible says, I press
toward the mark. So there is something within the Apostle Paul, mga kapatid, na nagtutulak sa kanya. Mamaya po, babalikan natin yung ibig sabihin po ng press pag sinabi nating press. Okay? Actually, sige, daanan na natin ngayon. Pag sinabi po nating press, it is an intentional move. Okay? It is an intentional move. Sakto ba, sir? It is an intentional move, mga kapatid, na gagawin mo bilang isang tao. Now, kung makikita nyo po, mga kapatid, dito, after Apostle Paul declaring na hindi na isama sa bilang kung anuman ang meron siya, sapagkat he decided to forget those things which are behind. Ibig sabihin, kung anuman ang kanyang naabot nung nakaraan, anuman ang katangian niya nung nakaraan, anong klaseng tao siya nung nakaraan, he forget those things because there is one goal of him na kailangan niyang gawin. And that is to press toward the mark. Okay? Now, doon po mga kapatid, sa baligatan, doon po sa baligatan, ang ating pong mahal na pastor ay nagbitaw ng isang salita. Okay? Which is the mark for these young people. And the mark that they have to press in is the church and the ministries of the church. Yan po ang mark na sinabi sa kanila ng ating mahal na pastor that they have to press, they have to proceed, they have to make an intentional move para maabot at para hindi sila makuha ng dyablo. They have to put themselves on it. Yan po ang ibig sabihin pag sinabi nating press, it is an intentional move. Now, ngayon po dito, nagsasalita po ako ngayon sa ating simbahan. Brethren, katulad ng binanggit ko po sa inyo kanina, lubos na pinapasalamatan ng ating mahal na pastor yung mga taong nag-invest sa buhay ng mga tao po na ito. Pinapasalamatan niya sapagkat sabi niya nga, hindi alam ng mga nag-i-sponsor kung ano ang meron ng mga kabataan na ito. They don't know, you don't know, brethren, kung anong klaseng mga testimonies ang meron sila. Believe me, when you heard their testimonies, I'm telling you mga kapatid, not to be emotional, but hindi mo lubos maisip that at their young age, ganun lang sila kabilis gumawa ng desisyon. Pero salamat na lang, isa sa mga pinapasalamatan nila na merong programa ang simbahan na ito para sa kanila. That's why, church, this morning, brethren, fathers, mothers, parents, investors, businessmen, kung anumang klaseng tao ka ngayong umaga na ito, my encouragement to you this morning is press for the mark. Press for the mark. Church, we live in a world obsessed with investment. We live in a world obsessed with investment. We invest in houses. We invest in cars and comfort. Kaya nga nag-aaway-away na sila eh. Bakit? Doon nila ibinubuhos ang investment nila. Sa pera, sa bahay, sa comfort, sa mga sasakyan. But I want to challenge you this morning to invest on life. Invest on life. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako scammer. Hindi tayo mangi-scam ngayon po umaga po na ito. On the text that we've just read, makikita nyo po dito that the Apostle Paul spoke about a relentless move. Pag sinabi nating relentless, walang kapaguran. Okay? A relentless pursuit, a relentless move. He talked about pressing toward a mark for prize. Not price, but prize. Bakit po? It's because of the reason na yung pag-press, si Apostle Paul ay naniniwala that yung pag-press niya toward the mark is for the prize of the high calling of God, not a prize for the high calling of God. Sapagkat anuman ang ginagawa natin sa Panginoon, para sa Panginoon, mga kapatid, ay wala tayong pwedeng itumbas na halaga sa mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. Especially when we invest on life. Kapag tayo ay nag-invest sa ating pong buhay, mga kapatid, sabi ko nga sa kanila, what is 1,500 pesos sa buhay na mababago? Kung I just want to share you the testimony of Pastor Bernard.
meron siyang isang delegate na simula nung narinig niya na merong balikatan, ang pinangbayad niya is yung allowance niya. 50 pesos a day. Binibigyan siya ng 50 pesos ng magulang niya at yun ay tinatabi niya. Kaya nung nagbayad si Pastor Bernard regarding that delegate, puro tigsi 50 ang 1,500. Hindi siya nang hinayang na ibigay yon. Hindi siya nang hinayang na hindi kumain sa school. Hindi siya nang hinayang na wala siyang panggastos sa mga luxurious living ng mundo na ito. Because he believed na pag ininvest siya yun sa buhay niya, what is 50 pesos a day? Kung magkakaroon siya ng matinong buhay araw-araw. Kapatid, sabi ko nga po, dito po, makikita po natin yung relentless move ni Apostle Paul. That he pressed toward the mark. So there is a mark. That's the goal. Merong mark, merong hinihit si Apostle Paul. The mark for the prize of the high calling of God. Now the question is, sa atin po ngayon, what is our mark? Ano po ang mark na ihit natin ngayon bilang isang miyembro ng simbahan po na ito? Na alam natin na merong programa ang simbahan na ito para sa buhay ng maraming kabataan. Brethren, the mark that I am talking about this morning is the lives of our young people undergoing training right now. Yan ang mark po natin. They are not just the future, mga kapatid. Minsan ang pinag-uusapan na natin is the future. They are not the future. You know why? Because they are now. Now, kapatid, pag pinag-usapan natin ng investment, ang pinakamahalaga, isa sa pinakamahalagang parte ay yung unang lapag. Bago mo alalahanin ang future, siguraduhin mo muna yung una mong lapag. Kapatid, pansin niyo po ba ngayon? I'm not against whatever it is that is ongoing sa ating gobyerno. But masyado na silang nakatuon sa future. That is why ang nangyayari ngayon, instead of training young people for the future, they are forcing the young people to become the future. Pero sa ating pong simbahan, salamat na lang sa Panginoon na meron tayong Bible, meron tayong Diyos, meron tayong simbahan na hindi lang pinag-uusapan ang future ng mga kabataan, kundi pinag-uusapan ang pangkasalukuyan nilang kalagayan. Brethren, they are the future. They are the mark. Yan po sila ang mark natin ngayon. They are the target of our prayers. They are the target of our time. They are the target of our resources. Sila po ang ating mark, brethren. They are the mark. Sila yung kailangan nating gumawa ng intentional move to press for them. Sila ang worth it na bigyan natin at pagugulan natin ng oras na iluhod sa Panginoon. Because they are the now. Sapagkat ako po'y naniniwala na kung ano man po ang kanilang ginagawa ngayon, that will tell their future. Na kung maayos ngayon ang kanilang buhay, hindi imposible na maging maayos sila sa future. They are our mark. That's the mark. Now what is the prize? The prize, it is the profound, unmatched opportunity na mas lalo pa nating makilala ang Diyos through watching Him transform the lives of these young men and women in our church. That is the prize. Brethren, sabi ko nga po sa inyo, pag pinag-usapan natin ang press, it is an intentional move. It involves intentionality na kailangan mong gumawa ng isang hakbang para maabot mo yung mark. And you're doing it for the prize, not for the price. Alam niyo po, whether we accept it or not, masakit man ito tanggapin. Alam naman natin na nangyayari sa sitwasyon ng ating paligid ngayon. Maraming tao ngayon ang gumagawa ng isang bagay dahil may presyo. Nais ko pong sabihin sa ating pong simbahan ngayon, ang buhay ng ating kabataan ay huwag natin lagyan ng presyo.
Hindi natin sila paggugugulan ng oras sa panalangin dahil may presyo ang buhay nila. Hindi natin sila paggugugulan ng oras dahil may presyo ang buhay nila. Hindi natin sila paggugugulan ng pera dahil ito ay may kapalit para sa atin. No! Paggugugulan natin sila ng panalangin, ng oras at ng mga bagay na meron tayo. It's because we believe that in doing that, mas lalo nating makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng pag-transform niya sa mga kabataan po na ito. That is the prize. That is the prize. Now, dito po ngayon, sabi ni Apostle Paul, he pressed toward. So pag sinabi nating toward, brethren, it is something that you have to reach for. Maabot. Okay? Now, reaching the mark, brethren, requires a relocated heart. Reaching the mark, it requires a relocated heart. Dito po makikita natin that the Apostle Paul didn't say na nag-i-stroll. Alam niyo po yung salitang stroll? Kaya yung pasyal lang, pagala-gala ba, paikot-ikot lang. Hindi niya sinabing, I stroll toward the mark. I press toward the mark. He said, I press. Ibig sabihin, it takes a courage, it takes intentionality, at higit sa lahat. They are messy, magulo na ang buhay nila. Nagtatanong na sila, minumolde na sila. Brethren, it is high time for us to press toward them. And if we do that, we are hitting the exact bullseye ng puso ng Diyos, mga kapatid. You are declaring that their destiny is worth of our discomfort. Minsan, sabi ko nga po, darating sa punto, maaaring manghihinayang tayo mag-invest sa buhay nila. Pero hindi po natin alam kung ano ang pwedeng mabago sa kanila. Kaya nga, in order for us to reach the mark, let's first check our heart. Let's first check our heart. Tingnan niyo po kung paano ni-relocate ni Apostle Paul ang kanyang puso bago siya magsabing, I press toward the mark. Sabi niya, brethren, I count not myself to be apprehended. But this one thing I do, forgetting those things which are behind. And nung meron siya. Now, sabi ko nga po sa inyo, as we press, there's always the prize. As we press, meron pong prize. Ano po ang makukuha natin out of this? Sa mga bagay po na yan, sa mga young men, ano po ang makukuha natin? Pag sinacrifice natin ang weekends natin for them, just like what happened last week, ano po makukuha natin? Pag ibinigay natin sa kanila ang kanilang lakas, kapag binigay natin sa kanila ang ating mga resources, ang ating mga finances, ano po makukuha natin? Sabi ni Apostle Paul, there is a prize. The prize, brethren, hindi po yan plaque. Hindi yan certificate of appreciation. Hindi certificate of recognition. Hindi tapik sa likod. Alam mo, salamat na lang nag-invest ka sa buhay ng mga kabataan po na ito. The prize is knowing God more. There is a magnitude, brethren, we must not forget this, that there is a magnitude of God's character you will never discover until you watch Him rescue and restore a young person. There is a magnitude, merong gravity, merong kagrabihan, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, at hindi natin yan makikita hanggat hindi natin siya nakikitang nagtatransform ng buhay ng isang kabataan. When you see a young man break the chains of addiction, ang saya, di ba? When you see a young man find his identity in Christ instead of culture, alam mo na merong Diyos. Oh, I can tell you, mga kapatid, may pumasok doon na alanganin, pero salamat sa Panginoon na walang lumabas na alanganin. May pumasok doon that on the very day, he is decided to take his own life. But as you hear his testimony, sabi niya, salamat na lang na merong Diyos.
Kapatid, kapag nakakita ka ng isang kabataan na binabago ang buhay, isa lang ang price na alam mong meron kang natanggap. Yan ay alam mong meron siyang Diyos. Hindi mo maipagkakaila na merong isang Diyos kapag nakakita ka ng isang kabataan na merong maayos na buhay. Pag nakakita ka ng ganyan, mga kapatid, nais ko pong i-remind sa inyo that you get a front row seat to the resurrection power of Jesus Christ. Harap-harapan mo yang mawi-witness, I'm telling you. Sabi ko nga po sa kanila, para masulit ninyo ang balikatan, kalimutan nyo kung anong meron kayo. Your past failures, iwan nyo na yun. Past success, iwan nyo rin yun. Past knowledge, iwan nyo rin yun. Pag pumasok kayo dito, tanggalin nyo kung anong meron kayo upang ang matira ay yung gagawin ng Diyos sa buhay nyo. Kaya nga sabi ko sa kanila ano ang unang tinanggal sa inyo? Buhok. Hindi ulo, grabe ka naman. Buhok. Bakit po? Alam naman natin mga lalaki kung anong nagagawa ng buhok. Pero sa babae, hindi kayo tatanggalan ng buhok. Buhok, bakit? Yan ay pagpapakita na walang-wala ka. Sa Bible, that is a strength. A picture of strength. Kaya pansin nyo, wala ka na ngayong lakas lumaban. Wala ka na ngayong lakas pumalag. Bakit? Para hindi ka makapalag sa gagawin ng Diyos para sa'yo. Kapatid, kapag nakita po natin, they are the prize. Yung makilala mo ang Diyos sa buhay ng mga kabataan ito, I'm telling you, that is the prize. That is the prize. Sabi ko nga po, yung makakita ka ng isang kabataang nag-decide na kung ano man ang kanyang identity noon, babaguhin niya na ngayon. Yung kanyang desisyon, na kung saan, sana kukunin ko na ang buhay ko, pero salamat na lang na may magulang akong nag-send ng link. On that same day, when he decided to take his own life, pinadalan siya ng link ng kanyang magulang. Nung napanood niya yun, it's over. Pumunta siya ng Maynila, hindi niya alam na makakapagbalikatan siya kailan nag-decide. Sunday evening. He found himself in the balikatan at salamat sa Panginoon, meron siyang isang desisyon ngayon na magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Kapatid, that is the prize na tinatawag po natin. When you see those men, kapag nakita nyo sila na nakawala sa chain ng mundo po na ito, that is more than your 1,500. Pag nakakita ka ng mga kabataang nag-decide mag-aral sa Bible School, nakapag-decide na magsuko ng buhay para sa Panginoon, that is the prize. That is the prize. You begin to know God not just as only a theological concept, but as a living, breathing, miracle-working God. The prize is seeing Jesus reflected in the eyes of a generation you help build. Kapatid, sabi ko nga sa atin, ano pong magagawa? Anong magagawa ng mga taong ito kapag ininvest natin sa kanila ang lahat? I'm telling you right now, malaki. Ngayon, tayo nga lahat ng delegates. Ngayon po, mga kapatid, actually, hindi pa tapos ang balikatan nila. Extended ang balikatan nila hanggang ngayong araw. Mamaya ang tapos ng balikatan nila. Walang mga cellphone yang mga yan. Ang cellphone nila nandoon. Huwag niyo pong kukunin ha, mga magulang. Nandoon. Sabi ko nga sa kanila, unang-unang nabasag na sa inyo yung prinsipyo ng mundo na hindi ka mabubuhay kung walang gadget. Hindi ka masaya kapag walang technology. Mag-iisang linggo na ito, mga kapatid, ang saya nilang tingnan. They are enjoying life. They have a decision.
Pag nakita nyo po ang picture nila, kahit di ko alam kung ilan sa kanila, pero pauwiin mo to ngayon, wala nang uuwi dito eh. Kagabi nga po, lumalapit na sila para magpapirma ng transient form to extend their Wednesday stay. Sabi ko sa kanila, uwi na lang kayo. Nagpapa-extend na. Saan dati nagpapa-extend tong mga to? Sa computer shop. Ngayon, saan na sila nagpapa-extend? Sa pag-stay sa simbahan. That is the price of your investment, church. They are the price. Now, if there is a price na katulad niyan, that every time you see these young men right there standing in front of you, alam mo na merong Diyos na nagbabago ng buhay. Now, kung alam mo na merong Diyos na nagbabago ng buhay, all you have to do, church, is to what? Press toward the mark. Press. Do it intentionally. Huwag tayong magsawa na mag-invest sa buhay ng mga ito. Huwag tayong magsawa na magbigay ng buhay, mga kapatid, para sa kanila. Huwag tayong magsawa mga kapatid, sa paggamit ng resources natin. They are worth it. They are worth it, church. Again, they are worth it. Pag nakita mo tong mga to, I'm telling you, maaari yung iba sa kanila, namimiss na yung lambot ng kama nila. Namimiss na yung normal na kain. Sabi ko nga, kahapon, tawa kami ng tawa sa ushers and security meeting. Sabi ko, papasukin lahat ng delegates, umupo kayo. Sa dami ng upuan, umupo sila sa sahig. Bakit? Doon sila nasanay for 5 days. Sabi ko, niloloko ko nga sila sa mesol eh. Binibiro ko sila sa mesol. Sabi ko, sarap kumain sa plato, no? Ang sarap kumain na may babasagin kang plato. Ang sarap uminom ng tubig na meron kang babasagin na baso. Saan po sila kumakain? Sa bote ng tubig na hinati. Pag walang kutsara, bubuksan lang yung takip. Kamay. Saan sila nakaupo? Hindi sa upuan. In fact, kung titingnan mo siya, kaya po ako napapangiti kanina eh. Pag nakita mo ang itsura nila doon, at makita mo ang itsura nila ngayon, ang pupormal din. Ngayon talagang 100% naligo yan sila. Doon mukhang naligo lang eh. Dito talagang naligo sila. Mga kapatid, kidding aside, maaaring ito lang ang nakikita natin. Pero yung pagbabago sa buhay nila, ang hirap na makita. Hindi natin yan makikita if we will not press toward them. If we will not make a commitment to invest on every lives of these young people, hindi mo makikita ang prize. Ngayon, pag tiningnan mo itong mga to, alam mo na merong Diyos na nagbabago ng buhay. Marami sa kanila, kapatid, ang lamon. Sabi ko nga how I wish narinig nyo ang testimony nila. Ilan na sa kanila ang nilamon ng sistema ng mundo na ito. Ilan sa kanila ang niloko na ng mundo nito ang kanilang pagkatao. Pinaniwala sila sa isang paniwala na ito ang katangian mo, pero hindi naman yun ang katangian nila. Pero salamat na lang sa Panginoon that we invest and we press toward the mark. Now, nung nag-press tayo toward the mark, church, sa lahat po na nag-commit sa balikatan, sa lahat po na nagkaroon ng bahagi sa balikatan, these are your prize. Yang mga nakatayo po na yan, mga kapatid, hindi yan sila nagpalipas ng oras doon. Ang dami, pakalain nyo po, nasanay sila sa mabagal na kilos, pero doon, ang bibilis ng kilos. Walang naglalakad sa mga yan. Hindi sila pwedeng maglakad, kukunin sila eh. Makikita mo ang unity, yung pagsasama-sama nila, yung camaraderie nila, na kapag dumampot ka ng isang kagrupo nila, bugbog ka. Isa lang yung dinampot mo, yung tatalon sa'yo, 10. Kaya pag dumukot ako na isa, nung pagtingin ko sa likod, ang dami, binisay sa inyo na yan. Binitawan ko na. Kapatid,
lahat ng pagbabago within themselves, yun ang hindi natin nakikita. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, ngayong nakatayo sila sa harap ninyo, alam nyo na meron Diyos sa buhay nila. Thank you, delegates. Now, we cannot be passive on this, brethren. We cannot be passive on this. The world is aggressively investing in the minds of these young people. Hindi natin pwedeng palampasin ito. We cannot be passive. The world is trying to buy their loyalty with counterfeit truths. Peking katotohanan. Yan ang ibinibigay sa kanila ng mundo. Imitation na katotohanan, yan ang ibinibigay sa kanila ng mundo. Kaya nga po mga kapatid, hindi tayo pwedeng maging passive sa kanila. Brethren, I challenge you this morning to commit your heart to these young people. Press toward them. Press toward them. Pray for them by name. Volunteer to be their mentor. Support them. Stop making excuses about the generation gap. Hindi totoo yun. Hindi totoo yung kasabihan na may generation gap na kaya ako to hindi ma-reach kasi ang layo na ng edad namin eh. Mas maganda nga na ma-reach mo siya kasi pwede mo siyang ma-mentor. Pwede mo siyang maturuan. Pwede mo siyang maipanalangin. Pwede mo siyang magabayan. Press. Press for the mark. Press for the mark. Kapatid, hindi tayo naniniwala sa generation gap. It's because of one thing. The Holy Spirit bridges every gap. Nahihirapan kang abutin to, may banal na espiritu na maggagabay sa'yo para abutin to. Nahihirapan kang abutin to kasi tulog, kasi bata pa. May banal na espiritu na maggagabay sa'yo. Sir, ang layo ng kalagayan namin eh. Hindi ko alam kasi hindi na ako dumaan sa kalagayan na walang magulang. Hindi na ako dumaan sa kalagayan na hindi ako laki sa hirap. Sabihin man natin may iba kang pagkatao sa kanyang pagkatao, pero you have the same Holy Spirit na maggagabay sa iyo para alalayan to. That's why it doesn't matter kung anong kalagayan ng mga young people natin ngayon, we can reach them. We can pray for them. We can support them. Bakit? Because we have the Holy Spirit. Brethren, let us press forward. Let us hit the mark. Let us claim the prize. Let's invest in these young lives. And in doing so, habang ginagawa po natin yan, we are discovering the true depths of the high calling of God. Nakalimutan ko lang po kahapon, si Sir Rudy. Pinakita niya sa ushers and security meeting ang mga delegates. Gustong-gusto ko po yung kanyang sinabi. Ang sinabi niya sa mga men na ushers and security, ganito kalawak ang gawain natin ng Panginoon. As you see them, ganyan kalalim ang high calling ng Diyos. Imagine niyo po, hindi lang tayo tinawag para kumanta sa choir. Hindi lang tayo tinawag para kumanta ng specials. Hindi lang tayo tinawag para tumugtog. Hindi lang tayo tinawag para mag-usher. Hindi lang tayo tinawag para mag-security. But we are called on the high calling of God, and that is to reach lives of person. Tinawag tayo ng Diyos para abutin ang buhay ng mga kabataan. Before I end this message, brethren, I would like to give you an illustration ng investment ng buhay ng isang tao. Since that we are talking about the Apostle Paul, bagong magkaroon ng Apostle Paul, merong Barnabas. Merong Barnabas. Bago magkaroon ng Paul, merong Barnabas. Makikita po natin, kung gusto mo makakita ng isang Bible character na nag-risk ng lahat sa investment, that is Barnabas. Si Barnabas, mga kapatid, isang nag-invest siya sa isang young leader. Nag-invest siya sa isang tao. Now here's the context of their story. After ng conversion ni Saul on the road to Damascus,
The established church in Jerusalem, takot sa kanya. Buksan po natin, Bible natin, in Acts chapter number 2. Malapit na po ako matapos. 12:12. 10:58 pa lang po. Baka magalit kayo sa akin. Huwag kayo titingin dyan sa oras. Okay? Acts. Are you learning, brethren? Amen. Acts chapter number 9. Acts chapter number 9. Verse number 26. Okay, verse number 26. Sabi po ng Bible po dyan, in Acts chapter 9, verse number 26, and when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples. Isipin niyo po, itong sitwasyon. Namatay si Stephen because of him. As on his way to Damascus, the Lord met him. Tinagpo siya ng Panginoon. Naligtas, nakakilala sa Panginoon na bago ang buhay, and ang sabi niya, ang tanong niya sa Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Ang unang command sa kanya, pumunta ka doon sa Jerusalem. Yung taong nagpapatay ng kasamahan ninyo, isipin niyo po, kumatok sa pinto. Sali ako sa inyo. Yung taong nagpapatay sa kasamahan niyo, kumatok ng pinto, ang sabi niya, sali ako. Pwede ba akong pumunta dyan? Pwede ba akong sumali? Sabi po ng Bible, he essayed to join himself to the disciples. But they were all afraid of him and believed not that he was a disciple. Walang naniniwala sa kanya. Walang naniniwala sa kanya. Sabi ko nga po, tingnan nyo maigi yung sitwasyon. Pagkatapos mong ipapatay yung isa nyong kasamahan, bigla siyang pupunta sa inyo, magpi-friend request. Anong una niyong gagawin? Accept or remove? Remove. O confirm or remove? Remove. Pagkatapos i-remove, anong gagawin? Block. Di pa yun, hahanapin mo pa messenger niya, restrict, mute. Lahat gagawin mo, report. Di ba? Bakit? Alam mo kung anong ginawa nung taong yun eh. Walang tumatanggap kay Saul. After his conversion, after the Lord met him, walang naniniwala sa kanya na siya ay disipulo ng Diyos. But verse number 27. Verse number 27, ang sabi ng Bible, but Barnabas took him. There was a young leader na kumuha sa kanya. Barnabas took him and brought him to the apostles and declared unto them how he had seen the Lord in the way and that he had spoken unto him and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Walang naniniwala, but there is one man na kumuha sa kanya at dineclare kung sino siya. Barnabas, whose name literally means son of encouragement. That is Barnabas. Yan ang ibig sabihin ng pangalan pong Barnabas. Son of encouragement. Son of encouragement. He risked his reputation. Ni-risk ni Barnabas yung pwedeng sabihin sa kanya ng tao. Ini-risk ni Barnabas yung takot na maaaring hindi na siya ulit pagkatiwalaan. Pero ang liwanag ng sabi po in verse number 27, but Barnabas took him and brought him to the apostles. Naging advocate siya. Naging advocate si Barnabas sa panahon ng walang magtatanggol kay Apostle Paul. He went out of his way. Pagkatapos niyang i-endorse si Apostle Paul, pagkatapos niya ipakilala si Paul, he went out of his way. He went out of his way. Years later, makikita natin mga kapatid na yung ministry nag-boom in Antioch. Nag-boom in Antioch. Pero mga kapatid, si Barnabas, hindi po nag-stay sa comfortable niyang sitwasyon.
bumiyahe ulit si Barnabas. According to the story, this is their story, kinikwento ko po sa inyo. Pwede na eh. After niyang ipakilala si Paul, okay na eh. Naglakbay siya, ministry siya sa Antioch, lumago ang Antioch, ang ministry sa Antioch, pero hindi nagstay si Barnabas doon. He traveled all the way back to Tarsus, specifically to look for one man, Saul. Saul pulled him into the ministry and mentored him. Acts chapter 11 verse 25. In Acts chapter 11 verse number 25, sabi po dito ng Bible, for he was a good man and full of Holy Ghost and faith, and much people was added unto the Lord. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Ni-risk ni Barnabas ang kanyang reputation. Ano po ang nakuha ni Barnabas upon investing his life to Saul? Because Barnabas invested his life, his credibility, his reputation, and time to Saul, Saul became the Apostle Paul. Saul became the Apostle Paul. And who is Apostle Paul now, brethren? The man who wrote over half the New Testament and planted churches across the known world. Sino to? Sino to? Maaring hindi natin kilala to, mga kapatid. Maaring sa mundo, pandirian na to. Maaring sa mundo, tinataboy na to. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na pwedeng gamitin tayo ng Panginoon, na tayo ang kukuha sa kanila. And later on, who knows, by the grace of God, just like the Apostle Paul, balang araw ito ay gagamitin ng Diyos to plant a church, to win more souls, and to evangelize the world. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita dahil ang nakikita lang natin drug addict to. Dahil nakikita lang natin magnanakaw yan eh. Rugby boy yan sa kalsada eh. Lagi nga yung mukha nga niya nasa barangay na eh. Ilang beses na yan pinatawag sa barangay. Ilang beses na yan pinapahuli. Maaaring sa atin risky ang reputation natin. But let us press toward this mark for the prize of the high calling of God. Kapatid, maaaring ito patapon na sa mundo. Pero salamat na lang may nag-invest na tao dito. Salamat na lang isa ka sa ginamit na Diyos to invest on this life. Ngayon, may desisyon itong mag-aral sa Bible School. Kapatid, sabi ko nga po, just like Barnabas, anong price? Anong price? From Saul to Apostle Paul. That is the price of Barnabas. Ngayon, anong price? This one. Thank you. May kita nyo po, mga kapatid, that is the price of Barnabas. Ngayon, ano ang ginawa ni Barnabas? Barnabas' price was watching the gospel explode across the world through the life of the young man he chose not to give up on. Ngayon, si Barnabas, pinapanood niya si Apostle Paul kung paano ginagamit ng Panginoon. Church at Corinth, church at Ephesus, church at Philippi. Lahat yan, kapatid, matatagpuan mo si Apostle Paul. It's because one person didn't hesitate to invest his life. One person. Mga kapatid, let us stop investing in things that rust, rot, and fade. Nakukurap ang mga bagay. But let us invest our lives into this young generation. Yes, maybe it will cost you something. Yes, maybe it will cost you something. It will cost your time. It will cost your energy. It will cost your comfort. It will cost your money. But I promise you, brethren, the price
is worth it. Alam ko live tayo, pero yung makarinig ka ng testimony ng isang kabataan na handa na siya magpakamatay pero hindi natuloy dahil sa salita ng Diyos na nahayag sa kanya, that is so worth it. That is so worth it. Yung alam niya nang naabuso siya sa kanyang pagkabata. But despite of all that, he continued. Nagpatuloy, niloko ng mundo sa kanyang katangian, pero salamat sa Panginoon, tumayo sa balikatan at nag-decide na sabi niya mag-i-involve siya sa gawain ng Panginoon. It's because of one person that involved himself or herself sa mga kabataan po na ito. When you watch God set a young man's soul on fire, your own faith will come alive like never before. Pag nakakita ka ng isang kabataan, kapatid, na binago ng Diyos ang kanyang buhay, believe me, hindi mo mapipigilan ang sarili mo. Hindi mo mapipigilan ang sarili mo. Bakit ang sasabihin mo, it will lead you to a commitment na, Panginoon, bigyan mo pa ako ng blessing so that I can invest more. I can press toward the mark. I can press for the mark. Yan ang makikita po natin. You will know God deeper and you will see His power clearer by pressing for the mark. Church, these young men and young ladies next week is our mark. Ulitin ko po, church, brethren, these are our mark. Let's press toward them. Because there's a prize. The prize is not certificate. The prize is not pat on the back na sasabihin ang galing mo. The prize is yung makilala mo ang Diyos sa buhay nila. Different situations, iba-iba ng pinanggalingan, pero iisa lang nung lumabas na sila. They are changed men. Meron pa tayo next week, church. May next week pa tayo. May ladies pa. Don't hesitate, be a Barnabas. Don't hesitate, press! Press toward the mark! Nandiyan na sila eh. Minumold na sila ng mundo. Niluloko na sila ng mundo. Kinakain na sila ng sistema ng mundo. But be a Barnabas. Risky? Yes, risky. Di natin alam kung hanggang kailan itong mga to. Pero isa man sa kanila, pag nakita na natin ginagamit ng mightily ng Panginoon, oh, I'm telling you, kapatid, pag tiningnan mo sila, meron dito hindi sanay humarap sa tao eh. Isang chanting lang ang kailangan ng mga yan. Isang chanting lang ang kailangan ng mga yan. Isang instruction lang ang kailangan na yan. Lumabas sila ng walang kausap, pumasok sila ng may kausap, lumabas sila ng ayaw nang umuwi kasi ayaw nila iwanan yung kausap nila eh. Sanay silang magkulong sa loob ng kwarto, pero ngayon hindi mo na yan mapapapasok ng kwarto. Bakit? Sino ang hahanapin yan? Yung mga kasama nila. Mga kasama nilang nag-i-enjoy sa gawain ng Panginoon. Church, again, press. Press toward the mark for the prize of the high calling of God. Ito pong mga kabataan natin ngayon na mag-undergo ng training. Next week, sabi ko nga, may mga babae pa. Let's not hesitate. Press. 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 Make an intentional move for these young generations. Make an intentional move. Because, sabi ko nga po sa inyo, it is very worth of your time. Masasabi natin, pag nakita na natin sila na ginamit, sipin niyo po kung gaano kasaya si Barnabas, no? Sipin mo kung ano yung saya ni Barnabas, pinapanood niya si Apostle Paul na ginagamit ng Diyos. Nagre-restore ng church. Nagkaroon ng Timothy and Titus. Naging pastor yung dalawang young men na yun. Yung nagpapatay sa isang disciple, nagkabunga ng 2 pastor. Risky? Yes. Kasi ni-risk niya yung reputation niya eh. Inayawan siya ng mga disciple, kinuha niya si Apostle Paul.
Sabi niya, they are one of you. He's one of you. He's one of you. Takot ka dito, kasama mo to. Nirisk niya yung reputasyon niya. Bilang maayos na disciple, bilang maayos na apostle, nirisk niya. Ngayon, paano ginamit si Apostle Paul? Mightily in the ministry. At ang huling sinabi niya, and I, yung nagpipersecute dahil may isang sumisigaw para sa pangalan ng Panginoon, nagsabi ng, and I thank Christ Jesus our Lord. Di ba? Kaya kung titingnan niyo po itong mga to, maaring risky mag-invest sa kanila. Pero pag narinig yung testimony nila at nakita niyo kung saan sila galing at sa sitwasyon nila ngayon, they are worth it. So again, church, let us press toward the mark. Press for the mark, for the high calling of God, for the prize of the high calling of God. Tumayo po tayong lahat, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito ay pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, O God, for challenging us to not hesitate to invest in the lives of these young people, O God. Panginoon, kayo po nakakaalam kung sino ang mga taong nag-invest sa buhay ng mga kabataan po na ito. O Diyos, I know that you can tell them that these young men that they have invested on is worth of their time, energy, comfort, money, and everything, O God. Sapagkat dito po namin makukuha ang mas lalo pa namin kayong makilala sa pamamagitan ng pagbabago nyo po sa buhay ng mga kabataan po na ito. Purihin po ang inyo pong pangalan, O Diyos. Speak to the congregation, O God, this morning. Challenge them to be a part of this training. Challenge them, O God, to invest their life, their prayer time, their energy, their comfort, their resources, O God. Speak to them. Alam niyo po, Panginoon, kung ano ang puso ng aming mahal na pastor para sa mga kabataan po na ito. Kayo na po, Panginoon, ang mag-transfer ng puso ng aming mahal na pastor sa mga anak niyo po, Panginoon, na tiklob tuhod na nakalapit po sa inyo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe na nahayag. Oh God, we thank you for your power. We thank you for the open heart and the open mind, oh God, that you have given to every listeners of your word this morning. Kayo po, Diyos, ang patuloy na kumausap sa kanila. I've done my part, that's all I can. Thank you, Holy Spirit, for flowing through me. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong kapangyarihan. At kayo po ang patuloy po na manguna, Panginoon, sa mga anak po ninyo
Challenge them, O God, to not hesitate, to make a commitment, to invest in the lives of these young people. And may we continue to press for the mark, O God. Once again, thank you for your power. Thank you for everything that you have done in our lives this morning. All the glory belongs to you and you alone. In Jesus' name we pray. Amen. 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 I hope you did get something sa ating pong mensahe ngayong umaga. Amen. 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 At kulang pa actually yan mga kapatid, no? Yung sabi nga ni Pastor how he wish na ma-extend niya pa yan. Kaya nga ang ganda po ng format ng balikatan ngayon, hindi doon pinaglinggo, dito pinaglinggo para makapag-involve sila sa area nila. Alright, so I hope na tayo po ay na-bless sa mensahe natin na pakinggan. Amen? Para po sa aming mga bisita, pwede pong pakitayo po kayo ulit at may lalapit po sa inyo to share the gospel at maibigay ang purpose kung bakit po namin kayo inimbita. Kailangan natin isang lalaki dito, young men. Ay, doon pa sa likod, 3. Maganda siguro kung mahahati natin sila. Meron marunong pa mag-share sa delegates natin. 3 yun na, meron pa isa. Kunin mo isa. Para lapitan natin. Yan. Huwag po natin silang kakalimutan mga kapatid. Mahal po natin sila. That's the reason why we invited them. Meron. Bisita po ba si ma'am? Nakatayo sa likod? Bisita? Yan. Amen. Sige po, huwag po natin silang kakalimutan mga kapatid. Amen, amen. Okay na sir. Okay na po tayo sa taas. Nakuha na natin mga bisita. Amen, amen. Great service. Amen. Amen. Ang oras po natin ay 12:34. Hindi ba? 11:20 pa lamang po ng umaga mga kapatid. Kakabukas pa lang ng market. Let's enjoy the service this afternoon. Amen. Huwag niyo pong kakalimutan, mamaya makikita niyo sila on their uniform at they will receive their certificates and let's support them and let's watch how God bless these young men na sa kanila pong pag-perform ng pag-training sa Summer Balikatan. Okay? So, kaya do not miss our service this afternoon. Uunahin lamang po natin yung family time. And then after nyan ay makakarinig tayo ng testimonies sa mga delegates at we will proceed with the giving of their certificates. Okay? So kaya sa mga areas kung pwedeng mapaaga ang balik ng mga delegates dito, alam ko kailangan nyo sila sa area. Pero kung maaga ang pagbalik nila dito para mabigyan pa natin sila ng instruction, please do so. Okay? So mamaya ngayon po sa ating pong pag-uwi, sunod lang tayo ulit sa traffic, sunod lang tayo sa security natin, and let's keep our testimony in this village. Amen? Are you happy this morning? Amen? Amen. Tayo po lahat ay magsitayo at tayo po ay magwawakas sa panalangin. After the closing prayer, shake hands with one another. Say, God bless you. I'll see you this afternoon. Okay? And magsama-sama po tayo mamaya. At para po pala sa mga ladies, hindi ko alam kung ngayong umaga meron Mamayang hapon pa ata, no? Si Ma'am Rona. Meron po kasi dyan, kung kayo ay nagkukulang pa, yung mga sasama sa mga tactical things, meron po dyan store na magbibenta or nagbibenta po ng mga tactical, no? At yung talong ba, meron ng may-ari nun lahat o wala pa? Wala pa, sir. Magkano ang talong? 40 per kilo. Yeah, meron po kasing talong po dyan na 40 per kilo. Pero konti na lang yun, sir, di ba? Meron pa? Marami pa? Okay. 40. Sinong in charge doon, Sir Rudy? Sinong? Si Ma'am Eva. Yan, si Ma'am Eva. Hanapin nyo lang po si Ma'am Eva, ang asawa po hindi ni Adan, ni Sir Michael de la Cruz. Okay. So, kaya hanapin niyo po siya doon. Meron po diyang binibentang talong na 40 per kilo. Okay? Alright. Did you enjoy the service this morning? Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa amin sa umaga pong ito. Purihin ang inyong pong dakilang pangalan.
Ingatan niyo po kami, O Diyos, sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. At ingatan niyo po ang mga rented vehicles and private vehicles, motorcycles, O God. Ingatan niyo po, Panginoon. At ang aming mga kapatiran na nagko-commute, please do take care also of them, O God. Ilayo niyo po kami sa anumang pong aksidente na planong gawin ng dyablo, sapagkat alam po namin sa katagumpayan ng pananambahan po namin, galit na galit ang dyablo sa nangyari, O Diyos. Kaya ingatan niyo po ang bawat isa, bigyan niyo kami ng great lunch, O God, at mamayang hapon, ibalik niyo po kami sa inyong pong tahanan na taglay ang aming kalakasan, panlupang katawan, at kasiglahan ng aming puso at handang matuto muli at ma-encourage mula sa inyong salita. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat ng ginawa niyo po sa amin. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you, brethren. To God be the glory. Ingat po kayo sa pag-uwi.